So what's up sa inyong lahat mga kaparing, bago pang lahat huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. So ngayon po, inaamin na po mismo ni Sara Diskaya yung kanyang mga kasabwat po ng mga congressman na tumatanggap daw po ng porsyento galing po sa kanya para po sa mga proyekto po ng flood control project. And sadly, kasama po dito ang aming congressman ng Pasig City na si Congressman Roman Romulo. Pero ang pinaka nakaka-disappoint po kasi dito mga kaparing, si Kong Roman Romulo po ay malapit pong kaalyado ni Mayor Vico at kasama po ito sa team Giting na Mayor Vico sa nakalipas po na eleksyon, at isa po siya sa mga pinagkakatiwalaan at matalik pong kaibigan ni Mayor Vico Sotto. Pero ngayon galing na po mismo kay Sara Diskaya na si Congressman Romulo po ay tumatanggap ng porsyento mula po sa kanya para po sa mga proyekto ng flood control project po. So hindi ko po alam kung ano po ang magiging reaksyon ni Mayor Vico dito, sapagkat si Mayor Vico po ay talagang galit sa mga kurakot. Marami na po siyang napakulong na kahit mga kaibigan niya dahil po sa korupsyon. At galing po mismo kay Mayor Vico sa kanya mga speech, sinasabi niya nga po na aanhin mo ang pagyaman mo kung galing naman sa mali yung perang yun at kung galing naman sa nakaw. Ako mga kaparing, bilang Pasigueño ay sobrang disappointed po ako sa congressman po namin na sa mahabang taon po pinagmamalaki po namin ang aming congressman, ang aming mayor, ang aming vice mayor ay mga tapat, hindi po mga korap, dahil na rin po kay Mayor Vico. Pero eto, lumabas na po ang katotohanan na kasama po pala si Congressman Roman Romulo sa mga tumatanggap po ng porsyento para po sa flood control project ng gobyerno o mga kickback. Bilang Pasigueño, sobrang disappointed po ako. At sa mga kapwa ko po Pasigueño, sigurado po akong disappointed po sila. At hindi ho natin alam kung ano pong reaksyon ni Mayor Vico. So ito mga paring, panoorin po muna natin kung paano sinuwalat po ni Sara Diskaya yung mga sangkot po o yung mga tumatanggap po ng kickback mula po sa kanya. Panoorin po natin. Aming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Grabe, 25%. Grabe, napakalaki po nun. Napakalaki po nun. Kung 25% ang hinihinging kickback ng mga ito, syempre wala pong kikitain itong mga kontraktor. Syempre alam niyo na pong gagawin. Ghost project. Bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan 1st,
Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila, Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan, Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Your comment on what happened yesterday. Hindi lamang po ako disappointed sa congressman po namin at malapit na kalihado ni Mayor Vico, kundi sa lahat po ng mga congressman natin na sangkot dito. Grabe.
25%, 30%, grabe ganun kalaking kickback ang hinihingi nila. At kung ikaw ay isang kontraktor, ganun kalaking kickback po ang hingin sa'yo, wala ka na pong kikitain pa. Kaya itong mga to, maiintindihan mo kung meron silang mga palpak na proyekto. Maiintindihan mo itong mga to eh. Kasi ikaw nga naman, halos kalahati ng budget para sa pondong yun, kinuha lang ng mga congressman. Ano pang gagamitin mong pondo? 'Di ba? Kung hindi mo titipirin, ikaw naman ngayon yung malulugi. Maiintindihan mo rin 'tong mag-asawang to, pero still mali pa rin po yung ginawa nila. Okay? Napakamali pa rin po. Mali po yung ginawa nila at mas mali po yung ginawa ng mga congressman natin at dapat mapanagot po silang lahat. Dismaya po bilang isang Pilipino na may mga ganito po tayo mga congressman, mga kasangkot, mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Grabe. So abangan po natin mga kaparing yung reaction po ni Mayor Vico tungkol dito.